Hello everyone! Welcome dito sa ating channel na Phonecast. At ako nga pala si John, ang inyong host ng channel na to. No? So ano nga bang meron sa channel na to? Phonecast, from the name itself, Phone Podcast. No? So yan yung gagawin natin palagi dito sa channel na to. Magpo-podcast tayo tungkol sa mga smartphone, kung anong topic na maganda. Pwedeng yung maganda sa price range na ganito, magandang phone sa dalawang pwedeng ipag-compare, yung mga ganun. Basta anything tungkol sa smartphone na pwede nating pag-usapan ay papag-usapan natin dito sa channel na to as a podcast, no? So kaya siya naging phone podcast, Phonecast, no? Nakita ko yung idea na to kay Sir Kotman, no? Kay Sir Rain, shoutout sa iyo Sir Rain. Isa yun sa mga fina-follow ko na tech reviewer, no? Nakita ko sa kanya na meron siyang tech podcast, no? So yun, iba't ibang tech na pwedeng pag-usapan. Minsan as Kotman naman yung mga tanong ng mga viewers niya, sasagutin niya sa isang video. So yun, nakita ko na may nagpo-podcast siya. So possible na magkaroon din ng interest yung mga tao doon. And yun lang din kasi yung kaya ko, dahil hindi ko pa naman kayang mag-review ng smartphone, dahil unang-una hindi madali mag-review ng mga smartphone. So saludo ko sa mga tech reviewers natin dyan, and wala tayong resources for that, no? Wala tayong more than one na camera, kasi ito smartphone lang gamit ko. So mas nakita ko na dito ako pwede, and dito rin naman ako sanay, kasi nanonood ako ng mga tech reviews talaga tungkol sa smartphone. So pwede ko siyang i-share sa inyo kung ano yung palagay kong maganda, kung ano yung palagay kong okay, kung ano yung nalalaman ko about sa mga smartphone na pwede nating i-consider, at mga dapat hindi natin i-consider na mga smartphone. So yun yung naisip ko. And yung una nating content, no, ay naisip ko is, syempre dahil may bagong labas na umuugo ngayon. Ngayong araw na to mismo, March 27, yung launch ng Poco F7 series. No, so napakaugong niya. So since syempre bilihan na naman yan, of course, kilala natin si Poco na nagbibigay talaga ng super sulit phones, no? Especially mga flagship killer. Pero this time kasi naglabas sila ng Ultra na hype talaga, dahil first Ultra phone nga naman ng Poco, at gagamit to ng flagship chip na Snapdragon 8 Elite, no? So ang laking hype nung binibigay nun, and sobrang daming na-hype doon syempre. And ngayon, kaya ko naisip na ito yung gawin, no, na content, is para ibigay sa inyo yung best tech reviewer na pwede nyong panoorin bago kayo bumili ng smartphone. Bakit ba mahalaga na nanonood tayo ng review bago tayo bumili ng smartphone? Kasi syempre, katulad nga ng pagbili natin ng mga bagay online, tinitignan muna natin yung reviews ng mga bumili nito. No, minsan nga napepeke na yung reviews na yan, no? Sa Lazada, sa Shopee, minsan mga AI na yung nagre-review, mga bots na lang yung nagre-review, no? Pero usually yun talaga ginagawa natin to see kung gaano ka-legitimate yung product, no? Check natin yung review. So ganun din tayo dapat sa smartphone. Manood muna tayo ng reviews bago tayo bumili, no? And kaya ko gustong i-share sa inyo yung mga best tech reviewer, or yung mga phone reviewers natin dito sa Pilipinas, is para makatulong sa inyo mag-decide kung ano yung mga magagandang phone, no? Kasi syempre sa reviews makikita natin kung ano yung actual performance ng phone na yon sa specific specs na gusto mo makita. Kunwari gusto mo yung camera, so syempre yung mga tech reviewer, chinecheck din nila yung camera capability ng isang phone. So kung yun yung habol mo, nakapanood ka ng review, makikita mo dun kung nasatisfy ka ba sa performance niya o hindi. Kasi kung hindi, pwede ka na maghanap ng iba. So ganun siya kasimple, no? Kaya yun yung gusto kong ibigay sa inyo, para makatulong din siya sa inyo as consumers bago kayo bumili, mag-decide ng kung ano man yung gusto nyong bilhin, no? So yan, simulan natin yung ating tech reviewer, no, best tech reviewer sa Pilipinas. Nagawa na tong content ni Sir Kotman. Ako gusto ko rin siyang bigay sa inyo, kasi nga yun yung reason ko, no. Kasi sobrang rampant na naman ng may smartphone nga na hype, and gusto ko na bago nyo siya bilhin, is manood muna kayo sa mga tech reviewers, no. And ito naman sa akin, no, best tech reviewer. Kaso kay Sir Kotman kasi parang yearly, no, parang best tech reviewer ng 2024, 2023. Ako naman ito talaga recommended ko talaga siya all time, no? So pwede niyo silang panoorin. Siguro yun nga lang, sadly,
Kumbaga ito kasi may reputation na sila eh. Sadly, kung hindi na sila nagre-reviews, wala na tayong magagawa doon. Pero ito, habang nagre-review sila, ito yung mga sure ako na sulit panoorin ng mga tech reviewer. So, syempre, simulan na natin. Unang-una, kanina ko pa binabanggit, no? Si Sir Cotman, no? Bakit nga ba siya? No particular order naman to, no? Lahat naman tong mga tech reviewers na babanggitin ko is magagaling na tech reviewers, honest tech reviewers, no? At trusted. Pwede natin pagkatiwalaan tong mga tech reviewers na to kasi in-depth sila magbigay ng specs, ng performance, ng overall yung overall capability ng phone binibigay talaga nila. So, yun. So, wala tayong dapat ika-worry, no? Itong mga babanggitin ko, lahat sila ganun. And at the same time, siguro magbabanggit na lang din ako kung ano yung special na pwede mong asahan sa channel na yun. So ito, una na natin, syempre yung kanina pa nga natin binabanggit, si Sir Cotman, o si Sir Kuyo Cotman, o si Sir Rain Manguera, no? So, madami tayong mapapanood dito kay Sir Cotman kasi yun nga, si Sir Cotman, nag-ano rin siya, nag-tech podcast, nag-ask Cotman, and nagre-review, no? And yung review ni Sir Cotman, lagi siyang unboxing and first impression, o yung unang impression, yung unboxing lang. Tapos, lagi siyang nag-ano naman na in-depth review, no? So, bibigyan niya tayo ng in-depth review sa phone. Kaya nga maganda rin ito si Sir Cotman, no? And isa sa mga special dito kay Sir Cotman, bukod sa yun nga, detailed sila mag-review and honest, walang sinusugarcoat to. Itong tao na to, walang sinusugarcoat. So, napakagandang characteristic nun sa isang tech reviewer, no? Walang sugarcoating, kung pangit, kung maganda, maganda. And nire-rate niya ng tama at napakataas ng standards nito ni Sir Cotman. So, if na-rate niya ng mataas yung smartphone na gusto mo, makakasigurado ka na maganda yung smartphone na napili mo. So, yun, solid to si Sir Cotman. At marami nga tayo matututunan sa kanya. Meron siyang podcast, meron siyang Ask Cotman. So, pwede kayo magtanong sa kanya kung ano yung mga gusto nyong malaman at masasagot niyo yun sa mga videos, no? So, yun, solid to si Sir Cotman. And next naman natin, no, ito OG, no, OG. Si Sir Sulit Tech Reviews. Ito si Sir Sulit Tech Reviews, isa to sa mga unang tech reviewers na sinubaybayan ko. Isa siya sa mga unang tech reviewers na napanood ko talaga. And dati, kapag sinabing sulit ni Sir Sulit Tech Review ni Sir Aaron, no, pag sinabi niyang sulit, legit na sulit. Parang basihan na talaga siya eh. Dati, pag sinabi niyang itong Realme 5, sulit phone to. Grabe. Legit na legit yun. Hindi ka mabibigo, hindi ka mapapahiya kay Sir Sulit Tech Reviews. Grabe. Kung ano yung verdict niya, madalas legit na legit yun. Hindi nga madalas eh. All the time, legit na legit yun. Kasi lagi niyang kino-consider yung price to specs ratio. No? Ano ba yung price to specs ratio? Ibig sabihin, enough ba yung price dun sa sa specs na binibigay niya. So, lagi niya kino-consider yun. Pwedeng overpriced, pwedeng sulit na sulit para sa presyo niya. No? So, yun. Sobrang goods na ito ni Sir Aaron ng Sulit Tech Reviews. So, yan. Follow, subscribe niya mga yan at panoorin nyo sila bago kayo bumili ng smartphones. And next naman natin is Sir Gadget Sidekick. No? Si Sir Gadget Sidekick, ito solid din to. Si Sir Gadget Sidekick. Yan, lahat nga, sabi ko nga, lahat naman sila honest tech reviewers at magagaling all around. Ang specialty naman ni Sir Gadget Sidekick, special na ino-offer niya para sa atin is, para sa akin lang ito napapansin ko sa kanya, sa channel na to, makakaasa ka ng mga random smartphone na hindi mo in-expect na i-reviewin niya. Ganon kalupit to na minsan tag si 6K na smartphone na di mo kilala pero sulit pala, mga ganon. And minsan mga lumang smartphone na wala na, hindi mo na nakikita sa Shopee, sa market, pero meron siyang access na nabilan, tapos trusted yon, tapos maganda yung performance ng phone. May mga ganon eh. So, may mga ganon siyang nire-review and napakaganda nito kung mahilig kayo mag-explore ng iba't ibang device, kung hindi kayo takot mag-explore ng iba't ibang device. Sa China ROM din, nauuna siya mag-reviews ng mga magagandang China ROM phones. No? So,
check nyo to si Sir Gadget Sidekick kung gusto nyo ng mga kakaibang phones na pwede nyong i-consider. No, lalo na kung open kayo sa pag-explore ng smartphone. No? So, yan. Super good si Sir Gadget Sidekick. Isa din yan sa mga una kong nakilala kasi mga napapanood ko nun si Sir Sulit Tech Review, si Ma'am Mary Bautista, and si Unbox Diaries. No? Nakakatawa kasi yung mga videos ni Unbox Diaries, and dati nakakasama ni Sir Gadget Sidekick si Unbox Diaries. Tapos alam ko may channel na siya noon pero hindi pa siya kasi ganun kasikat nung time na yun. Pero ngayon, yun nga, talagang established na rin si Sir Gadget Sidekick at meron na siyang identity sa akin. Sa akin, yun yung identity ni Sir Gadget Sidekick na yun nga, nagre-review siya ng mga smartphone sa kakaiba. So, yan. Thumbs up dyan kay Sir Gadget Sidekick at subscribe nyo yan. Sobrang solid yan. At panoorin nyo yung mga videos niya. No? So, next naman natin, ito all around din at napakasulit din panoorin si Sir Hardware Voyage. Ito, napaka-solid talaga. Lalo na kung gusto nyo ng pleasing to the eye na review. Ang ganda ng transition, ang ganda ng camera angle. Kapag pinanood mo, ang simple pakinggan, maganda yung boses. So, ito, sobrang sulit panoorin ni si Sir Hardware Voyage, no? Isa to sa mga paborito ko rin na tech reviewers. Talagang ang sarap niyang panoorin kapag nagre-review kasi ang ganda ng animation, ang ganda ng transition. So, yun. Kung gusto niyo ng maganda sa mata panoorin and in-depth, syempre, honest, syempre. So, ito, panoorin niyo to. Subscribe kayo dito. So, yan. Sobrang solid nito ni Sir Hardware Voyage, no? And next ko naman is Pinoy Tech Dad. No? So, ito naman si Pinoy Tech Dad, si Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. Ito sobrang goods din ito mag-review. At isa naman sa specialty nito, siyempre bukod nga dun sa honest, sa magaling na tech reviewer, in-depth, isa sa specialty nito is yung camera, no? Napakataas ng standards ng camera ni Sir Janus. Kapag sinabi ni Sir Janus na pangit, pangit. Pag sinabi ni Sir Janus na maganda, legit na maganda. So, kung camera focus kayo sa smartphone, kung hinahanap nyo is camera na maganda, kung gusto nyong malaman kung goods ba yung camera nung device na gusto nyong bilhin, abangan nyo yung reviews ni Sir Pinoy Tech Dad. No, napakagaling mag-review, lalong-lalo sa camera. Talagang thumbs up tayo dyan. Wala din sugarcoat, pag pangit-pangit, pag maganda-maganda. So, yun. Ito si Sir Pinoy Tech Dad. Pero syempre, all around din naman siya. No? Nag-review din siya ng games, ng budget phones, no? Ng iba't ibang level ng smartphone. So, yeah. So, marami tayong mapupulot dito kay Sir Pinoy Tech Dad. And next naman natin si Paul Tech TV. No, si Sir Paul Tech TV naman, napaka-solid din ito. Magaling din mag-review. Ito is, lately ko lang ito nalaman, no? Si Paul Tech TV pala, no? Siya, editor siya ni Pinoy Tech Dad. So, kaya pala close na close din sila, no? So, yan. Editor siya ni Pinoy Tech Dad. So, ito naman si Sir Paul Tech TV. Magaling din to all around na, yun nga, may in-depth review, honest review. And ang maganda naman dito is kung nakalin ka sa performance sa games netong smartphone na gusto mo, magandang manood kay Sir Paul Tech kasi marami siya mga nilalarong laro at nakikinig siya sa mga suggestion ng mga subscribers niya sa laro. So, i-review niya yun kung sakali man na sasabihin nyo kung ano yung game na yun at i-review nyo yun, makikita mo yung performance ng phone na yun, kung kaya niya ba, optimize ba siya, kung nag-frame drop, or kung kaya niya ba yung mataas na FPS, yung mga ganun. So, sulit talagang manood din dito kay Sir Paul Tech. At entertaining din si Sir Paul Tech. Nakakatawa din yung mga videos niya. Lalo na yung mga random videos na bigla niya nilalabas doon or yung mga random wallpapers. No? So, yun. Nagre-review din ng mga China ROMs to. So, mga kakaibang phones din na pwede nating may mga ma-expect. Pero yun talaga, para sa akin kung nakalin ka sa performance, pwede mong hanapin si Sir Paul Tech. And then, next naman is, ito yung last natin, no? Halos parehas lang sila ni Sir Paul Tech. Si pare ko is TV and Tips. Napaka-solid na ito mag-review. Lalo na sa gaming. And ang kinaibahan niya lang parehas silang solid na mag-review ng performance sa gaming. Pero ang kaibahan lang nito ni Sir Paul Tech is,
yung kanyang extreme gaming test. Kapag sinabi nating extreme gaming test, talagang lalaruin niya yung smartphone ng tuloy-tuloy hanggang malobat, no? Lalaruin niya yun hanggang malobat. So, natetest mo doon yung battery ng smartphone sa real life usage, natetest mo rin yung performance ng smartphone, na yung FPS na kaya niya, kung nag-frame drops ba, and natetest mo rin yung thermals ng smartphones kapag tuloy-tuloy yung games, no? So, maganda yung ganong review kasi, yun nga, yung mga ganong usage, meron kasing mga ganong users eh. So, malaking tulong yung ganon. So, yan, si Sir Parekoy's TV and Tips. So, yun, sila yung mga tech reviewers na trusted ko talaga na panoorin nyo at bago kayo bumili ng isang smartphone. Lalo na ngayon na, yan nga, lumabas na yung F7 series, no? So, bago nyo siya pag-isipang bilhin, siguro kung naka-pre-order na kayo, di okay lang. Pero, panoorin nyo muna. Talagang the best na manood muna tayo ng reviews nila para at least alam nyo rin yung i-expect dun sa smartphone. No, so, yan. Yan yung isa sa mga una kong tips sa inyo, no? Manood tayo sa mga honest na tech reviewers natin. Kasi malaking tulong sila sa mga consumers para hindi maging sayang yung pera natin. Tandaan natin, no, na pag nagkamali tayo ng bili ng smartphone natin, malaki yung masasayang sa atin. Kung halimbawa, sabihin mo ng tag 2K lang yung smartphone na nakuha mo, pero mali yung binili mo kasi mabagal pala siya. Sayang yung 2K mo, di ba? Eh kung meron naman palang tag 3K na smartphone na maganda, di ba? So, di ba, doon ka na lang sa 3K, di ba? Kaso hindi ka nanonood ng review, so hindi mo alam yun. So, yun, sobrang importante na nanonood tayo ng mga reviews para din bago talaga tayo bumili is alam na natin yung dapat natin i-expect at yung dapat din natin talagang bilhin kasi nakita na natin yung performance nila, no? So yun, sobrang importante na manood tayo ng tech reviews. So yan, panoorin niyo yan, i-subscribe niyo sila, abangan niyo yung mga phones na gusto niyo sa kanila, no? So yan, kung may mga gusto pa tayong pag-usapan, mga pwede natin pag-usapan, comment down below. At yun, pag-uusapan natin yan dito sa channel na to at sana nakatulong ako sa inyo lalo na sa pagbili nyo. Kung dito sana makatulong agad siya dun sa Poco F7 series, no? Napakasulit yan. At para sa akin, no, ito saglit na verdict lang para sa F7 series. Napakasulit yan. First ultra phone ng Poco. Cheapest Snapdragon 8 Elite, no? At under 40k global, no? Walang ganun eh. Sila lang. And then yung cheapest 8 Gen 3 global, sila din. So, galing ni Poco. And, pero syempre, panoorin pa rin natin yung actual na performance ng mga device na yan bago natin bilhin para at least wala tayong pagsisihan. So, yun lang guys. Sana nakatulong tayo at hit nyo na yung subscribe button kung gusto nyo ng mga gantong podcast at mga usapan na pwedeng makatulong din sa inyo. At sana palagi ako makakatulong sa inyo sa mga future na lalo na pagbili nyo ng mga smartphone, no? So, yun lang. Maraming salamat. Kita-kits. Peace out.